Going for the will of God. Ito po yung pangalawa na inumpisahan natin nung nakaraan, going for the will of God. At kung nanaisin ninyo, kung papahintulot ninyo, babasahin ko ito minsan pa sa New King James, lalagay natin sa screen at dito natin hahanguin. Ito yung ating magiging parang teksto sa umagang ito. Then Saul, ito si Saul, ito yung dating Saul, nung nakakilala siya sa Panginoon ay naging si Pablo na sumulat ng 2/3 ng New Testament. Then Saul, ito yung buhay niya bago siya naging alagad ng Panginoon. Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked letters. So hindi lamang sulat yung hiningi niya, kundi letters. Madami. Ang ibig sabihin, pupunta siya sa iba't ibang mga churches sa Damascus upang meron siyang kapahintulutan o authority na nagmula sa high priest sa Jerusalem na sinabi doon from him to the synagogue of Damascus, so that if he found any who were off the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. So may letter siyang dala-dala, pupunta siya ng Damascus para sa mga sumasamba doon sa Panginoong Jesus, dadalhin niya ito bound sa Jerusalem. Right? As he journeyed, verse 3, habang siya ay naglalakbay, as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. So nung papunta siya sa Damascus, bigla na lamang may liwanag na pumaligid sa kanya. Then, verse 4, he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Verse 5, and he said, so una niyang tanong, sapagkat siya ay nasilaw, nabulag ng nakasisilaw na liwanag na ito, at siya ay nalaglag mula sa anuman ang kanyang sinasakyan, at ang sabi niya, he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, who are you, Lord? Una niyang tanong, sino ka, Panginoon? Then the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goad. Right? Mahirap sa'yo na sumipa doon sa mga may tinik, ika nga. Mahihirapan ka lang, walang mangyayari sa iyong pagpupumilit na lumaban sa kalooban ng Diyos. So verse 6, so he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? So pansinin ninyo, ito yung dalawang bagay na bawat isa sa ating mga Kristiyano ang dapat na ma-establish at masagot natin sa buhay natin. Lord, who are you, Lord? Sino ka, Panginoon? Sa buhay ng bawat tao, ang dapat natin na ma-establish sa buhay natin o isang issue na dapat na maging yung realidad na makilala natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay. Sapagkat kung hindi natin kilala ang Panginoon sa buhay natin, ang buhay ay walang purpose. Verse 6, so he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? And after na makilala natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ito yung pangalawang question na dapat masettle at masagot sa buhay natin. What do you want me to do, Lord? Ano ang nais mong ipagawa sa akin? So again, ang title ng ating pong tinatalakay sa umagang ito ay Going for the Will of God. Going for the will of God. Or pinamagatan nating subtitle, Pursuing the Will of God. Now, what is, when we say God's will for your life, because God has a will for your life, merong layunin o plano ang Diyos sa buhay mo. Pero ang tanong, when we say God's will for your life, ano ang ibig sabihin ninyo? Natin dito. When we say God's will for your life, it is what the Lord wants you to do. Particular na ipinagagawa sa iyo ng Panginoon. Specific na ipinagagawa ng Panginoon sa iyo. Kung papaano ka nabuhay sa mundong ito, nanilikha ka ng Diyos na hindi aksidente. Kung hindi pa natin alam kung ano ang kumbaga, ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, yun yung dapat nating hanapin.
at itanong sa Panginoon, Lord, what do you want me to do? When we say God's will for your life, it is your purpose, what you were created for. Or, in other words, ito yung calling ng Panginoon sa buhay natin. Purpose, calling sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang pamagat ng ating tinatalakay is going for the will of God. At may sinyer akong 4 na bagay lang for us to go for the will of God. Exhortation, 4 na exhortation. Number 1, understand or know the will of God for your life. Alamin natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Katulad ng sinabi ni Pablo, right? Nung sinabi niya, who are you, Lord? At sinagot siya ni Jesus, I am Jesus, whom you are persecuting. Sabi niya, ako, si Jesus. Kaya tinawag niya, Lord, Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko? Ay, ganun din sa buhay ng bawat isa sa atin, merong natatanging bagay na nais ipagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. At kapag nalaman natin ang purpose na yun ang pinalalakaran ng Panginoon sa atin, your life will be so fulfilling. Your life may not be perfect, as in, tatanggapin mo yung mga gusto mo sa buhay, no? Your life may not be perfect, sapagkat tayo ay nabubuhay sa imperfect na mundo, but I tell you, you will never be fully satisfied until you come in that place where God wants you to be in. Yung perfect will ni Lord sa buhay mo. Maraming mga tao na hinahanap nila ito sa karangyaan, sa pagkakaroon ng pera, sa pagkakaroon ng fame, o kasikatan. Nakakala nila yun na makakapagbigay ng purpose sa buhay nila. Yun na makakapagbigay ng tunay na satisfaction. But again, wala dito sa mundong ito ang makakapagbigay sa atin ng tunay na satisfaction. Amen. Ang tanging bagay o ang tanging kung saan natin makakamtan o makikita o matatagpuan ang tunay na satisfaction na mag-feel dito sa void sa puso natin, matatagpuan natin yan walang iba kundi sa Diyos na siyang lumikha sa atin. Amen. Subalit again, tayo ay maaaring nadaya ng sanlibutan na ito, na maaaring ang mundong ito ay hinuhubog ng sanlibutan, na maaaring sinasabi nila magkaroon ka lang ng pera, sumikat ka lang. Lalo na yung mga kabataan sa ngayon, right? Na gusto nilang makamtan ang ganito, gusto nilang makapunta sa ganito, gusto nilang sumali sa grupo na ganito, at kapag sumikat na sila at marami na ng mga nanonood sa kanila, pinapalakpakan na sila, then magiging satisfied ako. But not so. Amen. Again, walang makakapag-satisfy sa bawat isa sa atin, kundi ang tanging relasyon sa Diyos na lumikha sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Doon natin matatagpuan ang tunay na satisfaction sa buhay. Kaya natin ibinabahagi ito. Now, what we are to do? Number 1, know the will of God for your life. Alamin natin. Huwag mo rin sabihin na matanda na ako. Right? Marami na akong failure sa buhay. No? God is not done with you yet. Amen. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Amen. Hindi pa tapos ang laban. It's not over till God says it's over. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Amen. Minsan ang taong sumusuko sa atin, hindi po ba? Wala na talagang pag-asa yan. At kung magiging honest ako sa inyo, mayroong mga tao talaga na, alam mo, wala na talagang pag-asa ito. Pero sa Diyos, mayroong pag-asa sa Panginoon. At hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Amen. Kung isusuko natin ang buhay natin sa Panginoon, ipagkakatiwala natin ito sa Kanya, God can do the greatest miracle of all. The greatest miracle of all miracles. Ano yun? The new creation. Gagawin kanyang bagong nilalang. Amen. Amen. From nothing into something. Amen. Praise the Lord. Understand or know the will of God for your life.
Again, very quick lang. Sabi sa Ephesians 5:15, 17, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Verse 17, therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Understand what the will of the Lord is. Hanapin natin, alamin natin, tanungin natin ang Panginoon, Lord, ano ang kalooban mo sa buhay ko? And number 2, consecrating yourself, or consecrate yourself for the will of God. Sa Tagalog, italaga mo ang iyong sarili para gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Doon mo siya itatalaga. Doon mo isa-separate. Marami tayong, yun yung ipupursu mo. That you will give your heart entirely into this thing. Na Panginoon, after na sabihin na limbawa ng Panginoon sa iyo, ito ang ipinagagawa ko sa iyo, dito kita tinawag. Hallelujah. At yun yung kasi ang ikatlong point natin diyan is you persevere in the will of God. And then number 4 is you fulfill the will of God. But first you have to know, Lord, what do you want me to do? At yun yung pangalawa, consecrate yourself. Italaga mo ang iyong sarili. It's not about perfection. Hindi ito pagiging perfecto. Ang sabi ni Paul sa Philippians chapter 3 verse number 14, not that I have attained or am already made perfect, but I press on. Ay, maaaring basahin natin mamaya yun. But consecrating yourself to the will of God. Basahin natin ang Romans chapter 12 verse 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Right? Verse 2, and do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, unacceptable, and perfect will of God. Consecrating, italaga natin ang ating sarili. Panginoon, nais kong sa buhay na ito, Panginoon, there's nothing more that I want to do than to fulfill your will for my life. Na-share ko na sa inyo ito nung nasa Saudi Arabia ako, like I was 25 years old. Nung sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, nagtatrabaho ako sa maayos na kumikita ng maayos, at sinabi ko sa Panginoon, Lord, sa nalalabi kong taon sa buhay ko, nais kong paglingkuran kita. Nais ko na sa kung ilan pa mang taon ang nalalabing sa buhay na ito. I was 25 years old. Sabi ko, Panginoon, paglilingkuran kita. Yun yung gusto kong mapangyari sa buhay ko. Amen. Consecrating ourselves, itatalaga natin. Well, I have to say this to you. Alam niyo ba, kung ano ang kalaban ng will of God sa buhay mo? Kung anong kalaban ng will ni Lord sa buhay mo? Ang kalaban ng will ni Lord sa buhay mo pang mapangyari ay ang sarili mong will. Ang will mo. And that is why you have to consecrate yourself to the will of God. Dapat mo itong italaga. Kaya ang sabi ng Bible, ang sabi niya, I beseech you therefore, brethren, that you offer your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Ang kalaban ng pagsunod mo sa kalooban ng Diyos sa buhay mo ay ang kalooban mo. Kaya ang kalooban mo ay siyang dapat na mamatay. Nasabihin mo, Lord, hindi ang kalooban ko, not my will, Lord, but your will be done. Doon tayo dinadala ng Panginoon. That is when we can truly say that we are maturing in our walk with God. Amen. Hindi mo matatawag na mature ang isang Kristiyano dahil lang lamang sa haba ng taon niya sa church. Matatawag mong mature ang isang Kristiyano kapag ang kanyang will ay hindi na yung nangingibabaw sa kanya.
Kapag nangingibabaw pa ang will natin kaysa sa will ni Lord sa buhay natin, we ought to grow deeper in our trust with the Lord, trusting Him. Kasi hindi mo may pagkakatiwala sa Diyos ang buhay mo kung hindi ka lubos na nananampalataya na ang kalooban niya sa buhay mo ay higit na mas mainam o mas maigi kaysa sa pinaka magandang plano na maibigay mo sa buhay mo. I-Englishin natin kasi nabubulol tayo sa Tagalog. God's plan for your life is better than the best plan that you can ever come up with your own life. Pero hindi mo yan siya may pagkakatiwala sa Panginoon ang buhay mo if you don't fully trust God. Amen. Kasi sasabihin mo, Lord, ano na mangyayari sa buhay ko? Patatakbuhin ko ang buhay ko. Ayon sa kung ano gusto kong, paano ko ito gustong patakbuhin. Again, mga kapatid, there is no condemnation. God loves you just as you are. Mahal ka ng Diyos kahit na magpunta ka sa church o hindi, mahal ka na niya. Basahin mo ang Bible mo o hindi, mahal ka na ni Lord. Amen. Hindi nagbabago ang pagmamahal niya sa iyo base sa kung ano ang ginagawa mo. Nasusundan po ba ninyo ako? Amen. Pero ginagawa natin ang kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin because it is for our own good. Obeying the Word of God is receiving His love. Amen. It's not, hindi ito dinidemand ng Diyos kasi ego-centric na sundin niyo ako ang Diyos. Hindi ganoon ang Diyos. Pinasusunod niya tayo sa kanyang mga kalooban, sa kanyang mga salita, sapagkat kapag sinunod natin ang kanyang mga salita, ini-embrace natin ang kanyang pag-ibig. Mararanasan mo ang proteksyon, mararanasan mo ang kapayapaan, mararanasan mo ang kagalakan na akala mo hinahanap mo doon sa tao. Ay akala mo, binibigay mo na ang buhay mo doon sa tao. Lord, gusto ko talaga siya eh. Sabi ni Lord, hindi nga ang kalooban ko sa iyo ay huwag kang makipagpamatok doon sa hindi mo pananampalataya. Lord, ang gwapo kasi niya eh. O ang ganda kasi niya talaga, Lord eh. Right? Hindi nga yun ang kalooban ng Panginoon, right? Kapag in-embrace natin ang salita ng Diyos, niyayakap natin ang kanyang pagmamahal kapag sinusunod natin siya. Pero minsan hindi tayo nagtitiwala, Lord, talagang gusto ko ito eh, gusto ko siya. Sa bawat pagsunod natin, nag-unfold yung grace ni Lord sa buhay natin. Ang kalooban ng Diyos, ang kalaban rather ng kalooban ng Diyos sa buhay natin ay will mo. Amen. Alam ko na makakapag-agree po kayo, hindi po ba? Amen. God's voice, God's word, God's spirit is to be the dominating voice in your life if you want to walk in the perfect will of God. Hindi ang voice mo, hindi ang opinion mo, hindi ang desire mo. But if you want to fulfill God's perfect will for your life, it has to be God's voice, God's word, and God's spirit. Ito yung dapat na dominating factor sa buhay natin. Na kung anong sasabihin ni Lord, gagawin natin. Matthew 16, 24 to 25. Then Jesus said to His disciples, to His what? To His disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Verse 25, interesting. For whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Ang ibig sabihin lang yan, kung gusto mong susundin ang kagustuhan mo, mawala mo ang buhay mo. Maminis mo ang purpose ng buhay. Subalit kapag sumunod ka sa akin, you take up your cross daily and you follow me. Sabi niya, whoever loses his life for my sake. Ano yung ibig sabihin niya? Pinakasimple siguro may ilalagay ko yan, loses his life for his sake. Hindi nangangahulugan na magpapakamatay tayo para sa Panginoon. Well, nakahanda tayo mamatay para sa Panginoon. But loses his life for my sake,
Pinakasimple siguro, consecrate your life to the Lord. Sabihin natin, Lord, I lay down my will, not my will, but your will be done. I'm dying to my own will and ways. I want to embrace your will, your ways. With eyes open wide to the mercies of God, I beg you, my brothers, as an act of intelligent worship, to give Him your bodies as living sacrifice, consecrated to Him and acceptable by Him. Don't let the world around you squeeze you into its own mold. Huwag daw po natin pabayaan. Don't let the world around you squeeze you into its own mold. Alam niyo po ba na ang mundo, ulitin ko ulit, ang mundo ay meron itong molding chair na tinatawag. Huhubugin ito ang kaisipan ng bawat isa sa atin kung hindi natin pahihintulutan ang Diyos na i-remold ang ating thinking. Minold ng sanlibutan ito ang ating kaisipan. Nung mga bata pa tayo, the way tayo mag-isip ay base sa takbo ng mundo. Amen po ba? Minold tayo ng sanlibutan. And then sa ngayon na nakakilala tayo sa Panginoon, sabi diyan, let God remold your minds from within so that you may prove in practice, hindi lamang sa theory, but in practice, that the plan of God for you is good, meets all His demands, and moves toward the goal of true maturity. Kailangan pa kitang sundin, Lord, ay sundin ko na lang yung kalooban ko, dali-dali lang. Subalit ito ay ini-exhort sa atin ng Panginoon for your own good. Amen. Kasi kung gusto lang natin ang gagawin natin, ikapapahamak natin. Amen? There is a way that seems right to a man, but the end is destruction. Merong isang daanan na tila mainam sa paningin ng tao. Ay, ganda dito. Ay, maganda to, dito ako pupunta. Subalit sa dulo ito ay kapahamakan. Ganyan din ang buhay ng tao. Right? Kaya tayo ay tinuturuan ng Panginoon sapagkat kung gagawin natin ang sarili nating mga sariling gusto, walang mangyayari sa buhay natin. Right? Hindi na lang sana si Lord nagdisenyo ng mga magulang na siyang magpapalaki sa atin at yung susundin natin sila. Kapag inutos ng mga magulang na ganito, huwag ka dyan pumunta. Right? Para saan sila ang mga magulang? Pagtuturo na ang buhay ay dapat hindi ipamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Praise the Lord. And the number 3, persevere in the will of God. Oppositions will come. Distractions will come. Discouragement may come. Disappointment may come. Your passion may die down. Sa paglakad natin sa mundong ito, lalo sa pagsunod sa Panginoon, maaaring humuhupa yung passion. Maraming mga kumukontra. Right? Maaaring mga kasama mo siguro maaaring mga mahal sa buhay mo pa. Oh, nag-born again ka. Pinanganak na tayo dito. Ngayon nag-born again ka pa. Alam nyo, sa Bible, si David, merong Goliath, right? Meron ding mountains. Ang challenges may seem giant yan siya. Challenge, giant. Pagka naman mountains, ang ibig sabihin ng mountains, yung mga hindrances. Halimbawa, papunta ka doon at meron kang misyon na pinagagawa ng Panginoon sa iyo, pero walang giant na nagcha-challenge sa iyo, pero merong mountain. Ang mountain, ang sinisimbolo niya, mga hindrances. May pinagagawa si Lord sa iyo, hindi mo magawa kasi napakalaki ng mountain. That is when you speak to the mountain. Right? Minsan naman, sabihin ni Lord na let's go over to the other side. Pero sa sinabi ni Lord na let's go over to the other side, meron naman mga storms. Nahahamon sa'yo. Itcha-challenge ka din. Right? Hindi ka makarating doon sa kabilang ibayo. Amen. Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight
and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is marked before us, looking unto Jesus, the author, the finisher of our faith. Why do you need to persevere? Because there is the author and there is a finisher of your faith. Ibig sabihin, ang tinatayuan mo, ang ipinaglalaban mo, ang paglilingkod mo sa Panginoon ay hindi nawawalan ng kabuluhan. But the enemy will try to distract you. Amen. Sa paglakad mo sa Panginoon, tutulak ka niya papalabas sa path na yan. Gagawa siya ng distractions, gagawa siya ng hindrances, opposition, para lamang ilabas ka dyan sa kalooban ng Diyos sa buhay mo, sapagkat ikaw ay pagpapala. Amen. Aalisin ka dyan. There will be hindrances, but run with endurance. Ang ating race, mga kapatid, ang tawag ng Panginoon sa buhay natin is like a marathon race. Hindi siya sprint or 100-meter dash na tinatawag. Magkaibang takbuhan. Pag sprint, halimbawa 100-meter na takbo, kailangan mabilis ka para ikaw ang maunang makarating doon. Right? Mabilis. Dapat yung mga muscles mo built to be fast. Pero sa endurance, sa marathon, endurance ang kailangan mo. Amen. Narito pa po ba kayo? Amen. Hindi mo kailangan ng todong bigay sa umpisa. Pero pagdating doon sa ikalawang milya, or second kilometer, third kilometer, wala ka na. Kasi pagod na pagod ka na. Minsan maraming mga mananampalataya, ganyan. Magaling sa umpisa. 10 taon, naglilingkod, maalam na maalam. Pagdating ng pangalawang, 20 taon, hindi mo na makita. You need to run with endurance. Ang buhay din, mga kapatid, ay hindi isang sprint. Alam niyo, pag bata-bata ka pa, ang akala mo sa buhay ay ganon. Malakas ka, gamit mo lakas. Akala mo pagdating mo doon, tapos na. Pero you have to understand that life is a journey and it is a marathon. Medyo matagal-tagal na rin ako sa ministry. Meron ka bang naranasan, pastor, sa ministry na gusto mo na lang sana mag-quit? Ang dami na po. Quit na lang sana mas madali. Parang pag-akyat sa bundok, hindi po ba? Ginagamit yung rope. Pag, halimbawa, gagamit ka ng lubid, umakyat ka. Mahirap umakyat. Mas madaling bumaba. Bitawan mo lang. Shhh. Andun ka sa baba. Right? But you have to endure with the strength of God. Hindi sa sarili nating lakas. Amen. Nag-i-endure tayo. Run with endurance. The race that's been marked out for us. Looking unto Jesus, the author, the finisher of our faith. Doon tayo nakatingin. Panginoon, maglilingkod ako sa Panginoon. Sa kabila ng sinasabi ng tao na ganito, sa kabila ng hirap na nararanasan, Panginoon, paglilingkuran kita. Looking unto Jesus. Because He is the author and the finisher of our faith. Amen. Hindi ka mapapahiya sa Panginoon. Amen. Philippians chapter 3. Malapit-lapit na tayo. Philippians chapter 3. 12:14. Not that I have already attained or am already perfected. Sabi ni Paul, but I press on that I may lay hold of that which Christ Jesus has also laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things that are ahead. Sa pag-persevere natin sa plano ng Diyos sa buhay natin, napakahalaga na huwag ka nang tumingin doon sa dati. Uulitin ko sa inyo, mga kapatid, I've been in the ministry a while. Marami akong mga nakikita na dating mga kasama sa paglilingkod sa Panginoon. Nagtatanong ako sa sarili ko, anong nangyari na dati silang maaalab na ganito? Ngayon, bakit tila hindi makausad-usad? Kahit naggustuhin na umusad papasulong. Why is that? Parang ang liit-liit ng progress. Bakit ganon? Yun pala, looking, nakatingin pala doon sa likuran.
na lahat ng mga victories, they're living in the past. Always remember that the only difference between successful people and failures is that the successful ones got up and tried again the last time they failed. Very quickly, number 1, know the will of God for your life. Number 2, consecrate yourself for the will of God. Italaga mo ang sarili mo. Not about perfection, but just consecrating yourself. Lord, I want to do your will. And then number 3, persevere in the will of God. And number 4, fulfill the will of God for your life. I-fulfill mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Again, maaaring sa iba, wala ka pa doon. Pero ang encouragement sa bawat isa sa atin, kung nilalakaran na natin doon sa mga nilalakaran na natin, ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin, i-fulfill natin. Huwag tayong tumigil sa kalagitnaan ng takbuhan. Amen. Tuloy ang laban, mag-persevere. As we pursue the will of God for our life, we may have challenges. We may have yung tinatawag nilang setbacks, mga problema, or even failures na maaaring magawa natin along the way. But you have to keep going and never give up. Keep going, that means you have to be proactive. And don't stop. Stay in the game. Keep showing up. Kahit na halimbawa sa church, kapag marami na pangyayari sa buhay, parang, Lord, mahinang-mahina ako sa pananampalataya. Keep showing up. Huwag mong paitulutan na manghina ka na nga, hindi ka pa pupunta sa church, manatili ka na lang sa bahay. Keep showing up. Show up. Amen. Maglingkod ka pa rin. Gawin mo yung nararapat. Because it's important for us to finish. Amen. Tatapusin lang natin itong mga talatang ito sa John chapter 17, verse number 4. Hallelujah. I know this could be a strong encouragement sa bawat isa sa atin, pero yun ang encouragement ko sa atin. Know the will of God. Consecrate yourselves for the will of God. Persevere in the will of God and fulfill the will of God. John chapter 17, verse 4 sa NIV. Sabi ni Jesus, Father, sa prayer niya, Father, I have brought you glory on earth. Binigyan kita ng kaluwalhatian dito sa lupa. I glorify your name, to your honor. By what? By, what's the next word? By what? By completing. Say that again. By completing the work that you gave me to do. Completing. Everybody say completing. Binigyan kita, Panginoon, ng papuri, karangalan sa lupang ito. By completing. So it's not about just starting. It's about completing. Hindi lang tayo magaling mag-umpisa. Nakaka-challenge man, matcha-challenge ka mag-quit, but we persevere because we want to complete. Amen. Tatapusin natin. At the end of our lives, sasabihin natin, I have fight the good fight. I have kept the faith. I have finished the race. Yun yung sasabihin natin. At sasabihin ng Panginoon sa atin, well done, good and faithful servant.